May salary increase sa PVL rookie draft pero Bella Belen hindi pa rin sigurado sa PVL, mas malaki pa rin ang offer sa ibang bansa. Capital One papaldo nga ba bilang first pick sa liga kung walang Belen sa final list? Habang papalapit ang 2025 PVL rookie draft na gaganapin sa June 8, nakatuon ang mata ng buong volleyball community sa isang pangalan, Bella Belen. Ang 3-time UAAP MVP mula sa National University ay itinuturing na generational talent at kung itutuloy niya ang kanyang pangalan sa draft, siya ang inaasahang top overall pick ng Capital One Solar Spikers. Ngunit hanggang sa huling sandali ng deadline, nananatiling palaisipan kung mananatili si Belen sa Pilipinas o susubukan ng oportunidad na maglaro sa ibang bansa gaya ng Thailand, Indonesia, Taiwan, Korea at Japan, kung saan ang mga Asian imports ay maaaring kumita ng mahigit 8.3 million kada season. Sa kabila ng hindi pa kumpirmadong partisipasyon ni Belen, masasabing spoiled for choice ang Capital One para sa kanilang unang overall pick. Bukod kay Belen, kabilang sa mga inaasahang mapipili sa unang round ay sina Tia Andaya, Alohi Robbins Hardy, Lian de Guzman, Alea Malaluan, Micah Go at Angela Jackson. Of course, Belen is in the shortlist ayon kay Milka Romero, co-owner ng Capital One. But what the team needs is more important and what we see in our long-term plan with the management and the coaches. Ang mga piniling manlalaro ay hindi lamang inaasahan na maging franchise stars, kundi bahagi ng pundasyong itinatayo ng Solar Spikers para sa mas matatag na hinaharap. Kakibat ng draft ngayong taon ang pagtaas ng minimum salary para sa top 4 picks. Ayon sa PVL, ang number 1 pick ay garantisadong makakatanggap ng hindi bababa sa 165,000 per month, tumaas mula sa 150,000. Ang susunod na picks ay makakatanggap ng 150k sa number 2, 135k sa number 3 at 120k sa number 4. Sa kabila nito, nananatiling walang salary cap sa liga, kaya't may kalayaan ang mga team gaya ng Capital One na pataasin pa ito base sa halaga ng kanilang pinili. Habang ang PVL ay naghahanda para sa most talent-packed draft class sa kasaysayan nito, nananatiling misteryo ang final decision ni Bella Belen. Ang posibilidad na makapaglaro siya sa ibang bansa ay tunay na kaakit-akit, hindi lamang sa kita kundi pati sa exposure at paglago bilang atleta. Ayon sa mga source, parehong si Belen at NU teammate na si Solomon ay actively exploring opportunities abroad. Ang Korean Volleyball Federation ay nag-aalok ng minimum na 125,000 per year sa mga Asian players, habang ang Japan V-League ay nagbibigay ng hanggang 150,000, halos 8 million sa buong season. Gayunpaman, kung mananatili si Belen sa Pilipinas, hindi siya kailanman magkukulang. Maliban sa sahod sa PVL, siguradong bubuhos ang endorsements para sa isang tanyag na pangalan gaya niya sa isang bansang sadyang mahilig sa volleyball. Bago ang draft proper sa June 8, isasagawa muna ang PVL Draft Combine sa May 30 to 31 sa Paco Arena. Dito matutukoy ng mga team ang physical, technical at mental na kahandaan ng bawat aplikante. Kabilang na ang 60+ hopefuls mula sa UAAP, NCAA at ilang overseas talents. Bukod kay Belen, kung sakaling pumasok, inaasahang makikitang standout din ng mga Phil-Am setters na sina Alohi Robbins Hardy at Tia Andaya, mga dominanteng middle blockers gaya ni Erin Pangilinan at Jan Asis, ang UP standout na si Angela Jackson, ilang UAAP alumni na si May Roque at ang NCAA MVP na si Micah Go. Mayroon ding mga mystery picks mula Canada, kabilang sina Eveyan Orpiano at Divine Cortez. Kung si Belen ay magdeklara ng pagsali sa draft, tiyak siyang magiging number 1 pick at sentro ng rebuilding plan ng Capital One. Ngunit kung hindi, nakaabang ang maraming magagaling na alternatibo na pwedeng maging haligi ng kanilang prangkisa. Abangan sa June 8, sino ang pipiliin ng Capital One at saan tutungo si Belen? Sa PVL ba o sa ibang bansa? Isang desisyong maaaring magbago hindi lang ng karera kundi ng buong landscape ng Philippine volleyball.